6 years later. Chang, mamaya po ako magbibigay ng bayad sa upa namin dito ha. Pakibantiyan na lang po ang mga bata. Bago tuluyang umalis ay humalik muna sa pisngi ng mga anak si Aliana. Malungkot siyang kumaway sa kambal na anak at tumalikod na para umalis. May trabaho kasi siya sa isang flower shop. Isa siyang tindera doon. Ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa flower shop at maayos naman ang natatanggap niyang sweldo. Nakapasok siya doon sa tulong na rin ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Habang sakay ng jeep, ay bigla na namang naalala ni Aliana ang mga nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Hindi, di kita kilala. Ang mga salitang yon ay tila ba naging kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Paano siya nagawang kalimutan ni Miguel kung siya ang asawa nito? Bakit si Elise? Kaya nga siya nagawang palayasin ng mga magulang nito. Basta pag uwi niya sa bahay nila ni Miguel, ay nasa labas na ang mga gamit niya at nagkalat. Miss, san ka? Dahil sa labis na pagbabalik tanaw ay di na namalaya ni Aliana na siya na lang ang sakay ng jeep. Lumagpas na rin pala siya, kaya napilitan na lang bumaba at maglakad papunta sa pinagtatrabahuhan. Mabuti na lang talaga at bumalik siya sa probinsya. Kasi kung hindi, baka araw-araw na magtagpo ang landas nila ni Miguel at ng mga matapobre nitong magulang sa syudad. Late ka na! Galit na sabi ng girlfriend ng may-ari ng flower shop sa kanya. Oo, mabait ang boss niyang si Vince, pero ang girlfriend nitong si Joyce ay hindi. Kapag wala nga ang boss niya ay grabe ito kung sungitan siya. Sorry po ma'am. Nayuko pa siya bilang tanda ng paggalang. Ewan ko sa'yo. Sana tanggalin ka na ng boyfriend ko dito. Umirap ito at nilagpasan siya. Maya-maya pa ay lumabas na ang boss niya sa opisina nito. Kaya animoy biglang naging anghel ang babae. Babe, nandito na si Aliana. Lumapit pa ito sa kanya at ngumiti. Napangiti naman ng lalaki sa inasal ng girlfriend nito. Maiwan ka na namin, Aliana. Tumangulang siya sa amo. Pero ang girlfriend nito ay muli pa siyang nilingon at inirapan. Ayos lang yon. As long na may trabaho siya ay ayos lang. Di siya lalaban. Maganda ang simula ng araw kay Aliana. Maraming bumibili ng bulaklak. Karamihan ay para daw sa girlfriend nila at yung iba ay para sa parents. Nakakatuwa naman na may mga ganun pa rin pala na tao na sweet sa mga taong mahal nila. Good, may ngiti sa labi niyang binati ang lalaking bagong dating. Ngunit nang makilala niya ang ngiti sa labi, ay mabilis na nawala. How much for a bouquet of roses, miss? Ani Miguel habang may ngiti sa labi. Gusto niyang tanungin kung para kanino ang bulaklak, ngunit alam niyang masasaktan lang siya kapag nalaman niya ang sagot. Kaya pinili niyang wag na lang magtanong. Thanks, miss. Umalis ito ng may ngiti sa labi matapos nitong bayaran at matapos niyang iabot ang isang bouquet of roses habang siya ay naiwan na sumikip na napapahawak sa may dibdib. Thanks, love. Kumalik sa pisngi ni Miguel ang asawang si Elise. Napapangiti habang hawak ang ibinigay niyang bouquet of roses. Pero matapos amuyin ay inilagay na ito sa pinakamalapit na mesa at siguradong mamaya ay ipapalit sa mga tuyot na bulaklak na nasa vase. Daddy! Lumapit kay Miguel ang 5 taong gulang na anak. Pumunta siya sa bata at niyakap ito, saka tumayo habang buhat si Leslie. Spoiled na spoiled si Leslie sa ama at halos lahat ng hingi ng bata ay ibinibigay ni Miguel. San ka galing, Daddy? Matapos ibaba ng ama ay tanong ng bata. Business. Anito at ginulo ang buhok ng anak. Kahapon ka pa hinihintay niyan. Napatingin sila kay Doña Esmeralda na pababa ng hagdanan. Ito ang ina ni Miguel. But now I'm here. Ngumiti ang lalaki sabay tingin sa anak. So, kamusta ang biyahe? Tanong ng ginang na nakalapit na sa anak. Di naman nagka-problema. But bigla niyang naalala ang babaeng tindera sa flower shop kanina. Parang nakita niya na ito noon, ngunit hindi niya lang maalala kung saan. Sino? Never mind. Anya, at umiling na lang. Nagpaalam si Miguel na magbibihis muna kaya naiwan si Elise at Doña Esmeralda sa unang palapag ng mansyon. I'm really glad that after all these years, ay di na nagpakita pa ang babaeng yon. Ang tinutukoy ay ang totoong asawa ng anak at hindi si Elise na huwad at nagpapanggap lang. Pero paano kung di na natuloy ni Elise ang sasabihin nang samaan ito ng tingin ni Esmeralda?
Itinikom ang bibig at hinayaan na ang Donya na lang ang magsalita. Sa tingin mo ba, makakaalala pa ang anak ko? Hindi na. Hindi niya na maaalala pa ang hampas lupang babaeng yun. So don't bother. Nalagpasan nito si Elise at tinungo ang apo na naglalaro. Samantalang si Miguel ay napaupo sa kama, nakaramdam ng biglang pananakit ng ulo sa di malamang dahilan. Sinubukan na muling tumayo ngunit muling napaupo dahil mas lalong sumakit ang ulo nito. Ayaw niya naman na sumigaw, baka kasi mag-alala pa sa kanya ang asawa at anak. Ngunit habang nakapikit ay may narinig na naman siyang boses. Palagi na lang ganon kapag sumasakit ang ulo niya. Mahal. Iyon ang palaging sinasabi ng boses. Boses ng isang babae. Pero alam niya sa sarili niya na hindi si Elise yun. Dahil hindi iyon ang tawagan nilang mag-asawa. Sa katunayan, ay ayaw na ayaw pa nga ni Elise na tinatawag niya ito gamit ang endearment na yon. Nang mawala ang sakit ng ulo, ay tumayo na si Miguel at nagbihis. 6 na taon na ang nakakalipas matapos ang aksidente. Pero bakit ganon? Palagi pa ring sumasakit ang ulo niya. Kinagabihan, nasa labas pa lang si Aliana ay narinig na niya ang iyak ng mga anak. Kaya binilisan niya ang lakad. Pagpasok ng bahay, ay nakita niya ang 2 anak na umiiyak. Habang nakaluhod sa harap ng tiyahin niya, na galit habang pinapagalitan ng 2 bata. Chang, bakit niyo naman po pinaluhod ang mga bata? Anya sabay yakap sa mga kambal na panay lang ang iyak. Bakit di mo itanong dyan sa 2 mong anak? Sabay turo sa 2 bata na umiiyak pa rin. Mama, hindi po kami magnanakaw. Si Matthew sabay punas ng luha. Totoo po yun, Mama. Si Mateo na sinang-ayunan ng kakambal. Hindi lang pala kayo mga magnanakaw kundi sinungaling rin. Mabuti pa magsilayas kayo mag-ina dito at wag na kayo magpapakita sa akin. Tumalikod ang tiyang niya. Hinabol ito ni Aliana at nagawa pang ang hawakan, ngunit mabilis din itong natanggal ang pagkakahawak niya. Kaya binalikan niya na lang ang kambal na anak at niyakap ang mga ito. Naluluha siya dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mag-iina. Pero wala na siyang choice kundi yung umalis doon at pinapalayas na sila. Mama, pagod na ako. Natigil sila sa paglalakad, gawa ni Matthew. Kaya naupo muna sa isang tabi, para makapagpahinga rin ay naupo siya sa tabi ng anak. Maging si Mateo ay pagod na, naupo sa tabi nila. Mama, saan po tayo titira? Maging siya ay hindi na rin alam ang isasagot sa anak. Wala na siya kilalang iba pang kamag-anak at ang tatay niya ay matagal nang pumanaw, habang ang nanay niya naman ay iniwan na siya bata pa lang siya. Huwag kayong mag-alala, may awa ang Diyos. Sa pagtayo niya ay tumayo na rin ang 2 bata at muli silang naglakad dala ang kanilang mga gamit. Minsan napapaisip siya na kung hindi nangyari ang lahat ng yon, edi sana maginhawang buhay ang nararanasan ng mga bata. Dinala sila ng kanilang mga paa sa flower shop na pinagtatrabahuhan niya. Sarado na yon. Masakit man para sa kanya na makita ang mga anak na nararanasan ng ganong sitwasyon, ay sa labas sila natulog. Nakaupo habang nakayuko. Bukas ay hihingi na lang si Aliana ng tulong sa boss niya para makahanap ng lugar na pwede nilang tirahan mag-iina. Aliana, wake up. Nagising si Aliana dahil sa boses na yon. Nang imulat niya ang mata niya, ay boss niya ang una niyang nakita. Nakaramdam ng hiya si Aliana kaya agad na tumayo at bumati dito. Good morning po, sir. Medyo nauutal pa. Nagtatakang napatingin ang lalaki sa mga anak niya. Saka muling ibinaling ang tingin sa kanya. Bakit dito kayo natutulog? Baka sa boses nito ang pagtataka at ang awa. Sir, nakakahiyaman po pero may alam po ba kayong pwede naming tuluyan ng mga anak ko? Kinapalan niya na ang mukha. Saglit na nag-isip ang lalaki. Nakaawa ang mga bata. Ang tita ko, wala siyang kasama sa bahay. Pwede ka doon at ang mga bata. Napangiti na lang siya sa sinabi at kaagad na ginising ang 2 bata. Tita? Tinawag ng boss niya ang isang babaeng nakatilikod sa kanila. Mayakap-yakap itong isang frame. Binitawan ng ginang ang frame at ipinatong sa mesa. Saka sila hinarap. Sino sila? Mataray nitong tanong at naging salitan ng tingin sa kanya at sa mga bata. Empleyado po si Aliana sa flower shop ni Mami na pinapahandle niya sa akin. Wala po silang matutuluyan eh. At naisip ko na wala kayong kasama dito. Kaya kung maaari dito na lang muna sila.
Mas lalo tuloy naging nakakatakot ang ginang at pati ang kambal ay natakot at nagtago sa mga likod niya. Pwede sila rito. Anito at muling tumalikod. Ayos. Mabait naman talaga si tita. Sadyang mukha lang talaga siyang mataray. Napangiti si Aliana sa sinabi ng boss niya. Thank you po, Sir Vince. Kahit Vince na lang. Nilagpasan siya nito para sagutin ang isang tawag. Ngunit nang makita ni Aliana kung sino ang nasa frame ay gano'n na lang ang gulat niya. Bakit po may picture kayo ng tatay ko? Tanong niya. Nilingon siya ng ginang na puno ng gulat ang mga mata. Anong sinabi mo? Tatay ko po ang nasa larawan. Pag-uulit niya. Hindi agad nakapagsalita ang ginang, ngunit nang makabawi ay mabilis siyang nilapitan at hinawakan ng mga braso niya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oho. At matagal na ring patay ang tatay ko. Kinuha nga lang ako ng tiyahin ko nang mamatay si tatay, kaya ang tiyahin ko ang nagpalaki sa akin. Unti-unting pumatak ang luha mula sa mata ng ginang. Saka siya nito mabilis na niyakap. Bakit po? Nagtataka niyang tanong habang yakap-yakap ng ginang na hindi niya naman kilala. Ako ang mami mo. Anito habang umiiyak na. Nang tignan niya ang kambal ay takang-taka ang mga ito. Kung ganon, kayo po palang inang nag-iwan sa akin? Tinanggal niya ang pagkakayakap ng ginang at lumayo dito. Kung di niyo ako iniwan, at sana naging maganda ang kinabukasan ko at hindi inaalipusta ng mga kung sino-sino lang. Sambit ni Aliana habang sunod-sunod ang pagpatak ng luha. Patawad, anak. Hinawakan niya ang dalawang bata at aalis na sana. Kaso ay nakabanggaan niya si Vince na nalilito na sa nangyayari. Pigilan mo siya, Vince! Siya ang pinsan mo, ang anak ko! Napaawang ang labi ng lalaki habang nakatingin sa tiyahin. At nang ibaling ang atensyon sa kanya ay may napagtanto ito. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo eh. Tama na dito ko kayo dinala. Babawi ako sa'yo, iha. Babawi ako. Kitang-kita ni Aliana ang pagsisisi sa mata ng ina niya. Kung ganun po ay, tulungan niyo ko. Kahit ano, anak. Kahit ano. Handa ang ginang sa kahit ano, basta matanggap lang ng kanyang anak. Papagsakin ang mga Kastelyano. Anya, sabay punas ng luha sa gilid ng mata. Bakit niyo po kami iniwan? Tinutulungan ni Aliana na magluto ang ina ng mga oras na yon. Ang kabal ay natutulog muna. Wala itong mga sapat na tulog ng nakaraang gabi. Hindi nga makapaniwala ang dalawa na mayaman pala ang lola nito at doon na sila titira gaya ng sabi ng mami niya. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo. Pero yun lang ang tanging paraan para mapanatili ko kayong ligtas. Kahit na masakit para sa akin na hindi ko kayo makasama. Anong ibig niyong sabihin? Kumunot ang noo niya. Tinakot ako ng papa ko na kapag hindi ko tinuloy ang pagpapakasal sa gusto nilang lalaki, ay magiging kapalit ang buhay mo at ng tatay mo. Sinubukan ko na kahit malayo sa inyo, malaman ang nangyayari. Ngunit hinarang niya lang yon. Napagtanto niya lang na mali siya sa naging desisyon nang makita niyang sinasaktan ako ng aking asawa. Ngunit wala rin siyang magawa dahil masyado itong makapangyarihan hanggang sa namatay ang aking asawa. At doon lang ako nakalaya, pero hindi ko na kayo makita. Hindi inaasahan ni Aliana na may ganong kwento pala ang nanay niya. Ang mga magulang niyo po, nasaan na? Wala na sila, iha. Katulad ng naging asawa ko, ay wala na. Ngunit, ang lahat ng yaman niya ay naiwan sa akin. Ipapamana ko sa'yo lahat yun, anak. Hinaplos nito ang mukha niya, sabay ngiti. Kilala niyo po ba ang mga Kastelyano? Pag-iiba niya sa topic ng usapan. Saglit itong nag-isip bago sinagot ang tanong niya. Hindi ko sila gaanong kilala pero kilala ang apelidong yan. Mahina siyang natawa sa sinabi ng ina. Sabay ang pagkuyom ng kamao at hindi yun nakaligtas sa paningin ng mami niya. Bakit, iha? May atraso ba sila sa'yo? Nag-iwas siya ng tingin. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa ina kung gaano kalaki ang atraso ng mga Kastelyano sa kanya. Oo, walang kasalanan ng asawa niya. Dahil na aksidente ito, at tulad ng nangyayari sa palabas ay nagka-amnesia at nakalimutan siya. Pero hindi man lang sinubukan nito na alalahanin siya at nagpauto na lang sa mga magulang at sa babaeng yun. Matapos nilang makaluto ay kumain na sila ng tanghalian. Unang beses niyang makasama sa hapag ang ina
At kahit di siya showy, ay alam niya sa sarili na masaya siya. Dahil kasama niya na itong kumain na dati ay pangarap lang. Lumipas ang mga araw at doon na nga sila nakatira sa bahay ng mommy niya. At katulad ng sinabi nito ay bumabawi kay Eliana ang ina at halos araw-araw na silang nag-shopping. Ibinibili siya nito at maging ang kambal. Laking pasasalamat niya nga lang na hindi pa siya natatanong kung sino ang ama ng dalawang bata. Pero darating at darating talaga sa puntong yon. Huwag mong mamasamain ang tanong ko, iha. Ngunit, gusto ko lang malaman kung sino ang ama ng kambal. Nasa isang clothing store sila noon at namimili ng mga damit ang kambal habang si Aliana at ang mami nito ay nakatayo sa isang tabi. Si Miguel Castellano. Anya, sabay lapit sa mga anak. Kaya ba gusto mong pabagsakin sila? Upang maliwanagan nito ay nagkwento na siya. Kitang-kita ni Aliana ang gulat sa mga mata ng ina dahil sa naging kwento niya. Wala iyong dagdag o bawas para lang paniwalaan siya, kundi ang buong katotohanan at pawang katotohanan lang din. Tara na po, Anya, matapos makuha ang kanilang mga pinamili. Habang nasa biyahe ay pansin ni Aliana ang tingin sa kanya ng ina. Tuwing magtatama ang mga mata nila ay pilit na lang siyang ngumingiti dito. Pakidala sa kwarto ng mga bata. Utos nito sa maid na agad namang lumapit. Kinuha ng katulong ang ilang paper bag sa mami niya at dinala yon paakyat. Habang ang kambal na si Mateo at Matthew ay sumunod naman. Anong plano mo, anak? Naglakad siya papunta sa may sofa saka naupo. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yon. Yun ay makabawi sa mag-asawang yon at kay Elise. I will make them pay. Anya sabay tingin sa ina. Kahit ano pa yan, handa kitang tulungan, anak. Napangiti na lang si Aliana. Ngayon, hindi niya na kailangan na matakot pa sa pamilyang yon dahil may pamilya na siya. May ina siya na tutulong sa kanya. Samantala sa kabilang banda, ay hindi na mawala pa sa isip ni Miguel ang babaeng tindera sa flower shop. Ni ang mag-focus ay di niya na magawa dahil doon. Tuwing pipikit siya ay ang babae din ang nakikita niya. Ngunit bakit? Gayong hindi naman niya ito kilala. Han, what's wrong? Nag-aalalang lumapit sa kanya si Elise. Tatawagin lang siya ng babae dahil kakain na sila, pero naabutan siya nitong napapahawak na naman sa ulo. Ibig sabihin ay nananakit. Nothing. I'm fine. Anya at inayos ang sarili. Are you sure? Nasa may pintuan na ang babae at palabas na. Yeah. Bumaba ka na lang at kakain na tayo. Nang makaalis ang asawa ay doon ulit napahawak si Miguel sa ulo nito. Kailangan niya bang makita ulit ang babae at magkausap silang dalawa para lang maliwanagan sa lahat? Baka kasi pag sinabi niya pa sa magulang at kay Elise ay magalit pa sila sa kanya. Kahit alam na ni Aliana na mayaman pala ang mami niya, ay hindi niya magagawang kalimutan kung saan siya nagsimula at kung sino ang nakatulong para magtagpo sila ng ina. Kaya nga nagpaalam na siya sa pinsang si Vince. Sinabi niyang hindi na siya makakapagtrabaho pa sa flower shop. Medyo natawa pa nga ito sa paalam niya. Gets na daw kasi yon at kahit walang confirmation niya ay okay na. Bakit mo nilalandi yung boyfriend ko? Nang biglang dumating ang girlfriend nito na si Joyce. Pero tinawanan niya lang ang babae. At talagang tumatawa ka pa ha? Inambaan siya ng sampal nito, ngunit hindi niya hinayaan na dumapo ang palad nito sa kanyang muka. Agad niya itong sinalag. Marumi ang kamay mo para padapuin sa mukha ko. At basta na lang binitawan ang kamay nito. Kita ang gulat sa mga mata nito, ngunit nang makabawi ay muling nagtaray. Ang kapal rin ang mukha mo nang kausapin ng ganyan ng girlfriend ng boss mo ha? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho? Tinaas pa nito ang isang kilay. Akala siguro ay matatakot siya nun. Bakit ako matatakot sa'yo? Sabihin mo nga sa girlfriend mo, Kuya Vince, na huwag niyang pinagseselosan ng pinsan mo. Nagmumukha kasi siyang tanga. Nilagpasan niya ang dalawa. Ngunit hindi pa nakontento si Aliana sa huling sinabi, kaya nilingon pa ang dalawa. And kung makakahanap ka pa ng iba, palitan mo na yan. Anya at tuluyan ng umalis. Kahit na nasa labas na ng flower shop, ay narinig pa niya ang sigaw ni Joyce, ngunit hindi niya nalang pinansin. Kaya na yun ang pinsan niya. Sana nga ay mag-break na din ang dalawa. Dahil wala nang iba pang pupuntahan, ay nagdiretso uwi si Aliana. Ngunit sa pag-uwi ay wala siyang nadatnan. Wala ang mami niya at ang kambal. Magpapanik na nga dapat siya, ngunit biglang dumating ang mga ito. San kayo nanggaling? Tanong niya at pumantay sa anak. May ngiti sa labi na nagkwento si Matthew. In-enroll po kami ni Lola sa school. Ang ganda nga po ng school, Mama. Sabi po ni Lola, doon na kami papasok ni Kuya. Di ba, Kuya? Tumingin pa ito sa kakambal na tumangulang. Rosing, pahatid na muna sila sa kwarto.
Ang kasambahay ay mabilis na lumapit. Mabuti na nga lang at sumunod agad ang kambal. Akala ko ay kung saan na kayo nagpunta. Si Aliana na muling naupo sa sofa. Tinanong ko kasi ang mga bata at ang sabi ay 5 taon na sila. Dapat ay pumapasok na sila sa eskwelahan. Makikitang concern talaga ang ginang sa mga apo. Ayos lang po ba ang school na yon? Ayaw ko sanang mabuli doon ng mga anak ko eh. Huwag kang mag-alala, iha. Kilala ko ang may-ari. Paninigurado nito sa kanya. Thank you, Mom. Anya, hindi makapaniwala ang kanyang ina sa narinig. Tama ba ang aking narinig? Sa unang beses kasi ay nagawa niya itong tawagin sa paraang iyon. Madalas kasi ay ginagamit niya ang po para tanda ng paggalang. Masanay na po kayo, Mami. Anya at tumayo na. Hindi na tuloy nito napigilan na yakapin siya. Napangiti na lang si Aliana. Matapos ang makapagbagbag damdamin na eksena, ay sabay nilang tinungo ng mami niya ang kambal upang i-check kung nagustuhan ba ng dalawa ang pinamili daw ng mga ito. Bago kasi umuwi ay dumaan pa ang 3 sa mall, kaya naman pala natagalan. Thank you po dito, Lola. Lumapit pa si Matthew sa lola nito at yumakap. Siya ay pinapanood lang ang mga ito. Maraming salamat po, Lola. Si Mateo naman ang nagpasalamat. Welcome mga apo. At sabay na niyakap ng matanda ang kambal na apo. Habang siya ay nasa isang tabi lang at nanonood. Mama! Sali ka! Nawalan tuloy si Aliana ng choice kundi ang lumapit at sumali sa yakapan. Saglit pa silang nakipagkwentuhan ng mami niya sa kambal, saka lumabas ng silid para sa isang pag-uusap. Kung ganyan po kalaki ang tiwala niyo sa akin, ay hindi ko po sasayangin. Gusto kasi ng mami niya na siya ang mag-handle ng company nito. Plano na kasi talaga nito ang mag-retire. Ngunit wala pa namang mapapasahan ng kumpanya. Ngayong nandito na siya ay meron na. Isa na lang ang gusto nito at yun ay ma-enjoy ang buhay kasama siya at ang kambal. Ipamukha mo sa kanila na mali ang ginawa nila sa'yo. Lalo na sa mga biyanan mo at sa babaeng yun na inagawang asawa mo. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Guguluhin ko ang tahimik nilang buhay. Anya, habang buo na sa isip ang kanyang mga gagawin. Palakpakan ang natanggap ni Aliana matapos siyang ipakilala ng mami niya bilang bagong CEO ng kumpanya nito. Ngiti lang ang isinukli niya sa mga empleyado. Ngayon ay wala nang pwedeng mang-apak sa kanya pero hindi ibig sabihin nun ay mang-aapak na siya. Simula na anak. Nakaupo na siya sa swivel chair habang ang mami niya ay nakaupo sa upuan na nasa may harap ng mesa. Hindi na ako makapaghintay na makaharap sila. Anya. Saka tumayo at humarap sa bintana nakita kung ano ang nangyayari sa labas. Siguradong magugulat ang mga yun. Hindi naging madali kay Aliana ang inata sa kanyang trabaho. Ngunit nagawa niya pa ring magampanan ng maayos sa tulong ng mami niya na nasa likod niya lang at handa na palagi siyang tulungan. Mama, sa Lunes po ay papasok na po kami sa school. Natigil si Aliana sa sinabi ng bata. Nang ituon niya ang atensyon sa anak na si Matthew, ay may ngiti ito sa labi. Kita rin ang excitement sa mukha nito. Lunes na po pala? Tinignan niya ang lola ng 2 bata. Buong akala kasi niya sa 1 buwan pa. Oo, iha. Huwag kang mag-alala dahil busy ka ay ako na lang ang maghahatid sa kambal. Anito at muling sumubo. Ako na po, Mami. Bigla tuloy natigil sa pagkain ng kambal at ibinaling ang atensyon kay Aliana. Talaga po, Mama? Oo, ihahatid kayo ni Mama. Napapalakpak na lang si Matthew habang ang Kuya Mateo nito ay napangiti na lang. Matapos nilang kumain, ay nagpaalam na ang 2 bata kaya silang 2 ng mami niya ang naiwan sa mesa. Sigurado ka ba na ikaw na? Naniniguradong tanong nito. I'm sure, Mom. Para kay Aliana ay importante ang araw na yon sa mga anak niya at hindi siya pwedeng mawala doon. Kaya naman ang mga ito ang dapat niyang unahin kaysa sa kahit ano pang bagay. Mabilis na lumipas ang Sabado at Linggo kaya Lunes na. Maagang ginising ni Aliana ang kambal. Tanghali kasi talaga nagigising ang kambal. Kahit ang sabi ng mga ito ay maaga daw gigising pero hindi talaga may iwasan ang nakasanayan. Lunes na po, Mama? Kinukusot pa nito ang mata nang tumango siya ay kaagad itong kumilos kaya mahina na lang na natawa si Aliana. Sunod niyang ginising ang kakambal ni Mateo na si Matthew. Kumpara sa panganay, ay mas mahirap gisingin ang bunso. Naliligo na ang Di pa siya tapos sa nais niyang sabihin ay mabilis na kumilos ang bata. Dahil naliligo pa ang 2 bata, ay lumabas muna sa silid si Aliana, halos atakihin pa sa gulat ang babae nang makita ang mami niya doon. Gising na ba sila?
Naglakad ito palayo sa silid at sumunod naman si Aliana. Naliligo na po. Saglit pang nag-usap ang mag-ina bago binalikan ni Aliana ang kambal. Tapos nang maligo ang mga ito. Pwede naman na ang maid na ang mag-asikaso sa dalawa. Kaso gusto niya pa rin na siya. Ang pupogi talaga ng mga anak ko. Anya at sabay pang pinisil ang pisngi ng dalawang bata. Siyempre naman, Mama. Mana kami sa inyo ni Papa eh. Ang ngiti sa labi ni Aliana ay saglit na nawala dahil sa sinabi ni Matthew. Palagi naman, Mama. Natuwa na lang siya sa sinabi ni Mateo at dahil bihis na ang dalawa ay lumabas na sila ng silid para kumain ng agahan sa baba sa kanya ihahatid ang mga ito sa eskwelahan. Let's eat. Ang mami ni Aliana na kanina pa pala naghihintay. Ayos lang naman sa ginang at syempre gusto nito na makasabay ang anak at mga apo. Sa hapag ay ganadong-ganado kumain ng kambal kaya napapangiti na lang ang mag-ina. Maging ang mga maid ay ganun din. Tapos na po ako. Tumayo na si Matthew. Me too. Sumunod agad ang kakambal nito, kaya sabay na nag-toothbrush ang dalawa. Bago tuluyang umalis sa mansyon, ay nagpaalam na muna sila Aliana sa mommy niya. Nang nasa biyahe na, ay pansin ni Aliana ang excitement sa dalawang bata. Ito na ba ang room niyo? Nasa loob na sila ng school. Hinatid niya kasi hanggang loob ang kambal o mas tamang sabihin na hanggang sa labas ng classroom habang ang sasakyan ay naiwan sa labas. Yes po, Mama. Si Matthew na parang gusto na siyang paalisin at hayaan na ang dalawa. Ako na po ang bahala kay Matthew. Ani Mateo, bago tuluyang umalis at humalik muna si Aliana sa pisngi ng kambal. Nang nasa loob na ng silid ang mga anak, ay kumaway pa si Aliana tsaka naglakad pa alis. Ngunit hindi niya naman inaasahan na may mababangga siya. What the? Ilang salita pa lang ang nabitawan ay nakilala agad ni Aliana ang boses nito. Kaya nang mag-angat ng tingin ay doon niya nakumpirma kung sino ang kaharap. Aliana? Halata ang gulat sa boses ni Elise. Maging ang reaksyon na hindi makapaniwala na kaharap na siya ng babae. Ngumisi lang siya na mas nagdulot ng confusion sa babae. Nakita niya na napakahigpit ng hawak nito sa kasamang bata. Isang batang babae na parang gusto niyang magpasalamat dahil hindi yun kamukha ni Miguel. Kahit pa sabihin na anak ito ng dalawa. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito nang makabawi. Ngunit imbis na sagutin ang tanong ng babae ay nilagpasan niya ito. Hindi niya naman siguro obligasyon na sagutin ang tanong ni Elise. Mami, magsa-start na po ang class ko. Kahit hindi niya lingunin ay alam na ni Aliana na bata ang nagsalita. You're a big girl now. Maybe you can... Pinutol agad nito ang nais sabihin ng ina. But Mami, you promised kay Daddy na ikaw ang maghahatid sa akin. Ang ngiti sa labi niya ay mabilis na nawala. Ganun pala ka-caring si Miguel sa anak nito kay Elise. Kaya naman pala, hindi na pinilit pang maalala siya. Bago mas lalong umusbong ang galit niya, ay tuluyan ng naglakad paalis si Aliana. Naniniwala naman siyang magtatagpo muli ang landas nilang dalawa ni Elise. Matapos ihatid ang anak sa room nito, ay kaagad na hinanap ni Elise si Aliana. Ngunit hindi na nahanap pa ang babae. Kaya napapadyak na lang siya sa inis. Anong ginagawa ni Aliana doon? Bakit napadpad ang babaeng yun sa eskwelahan? Sa mansyon, utos niya sa driver. Plano niya sanang puntahan si Miguel sa trabaho nito, pero kailangan malaman ng tita Esmeralda niya kung sino ang kanyang nakita. Ikaw na talaga, Mare! Naabutan ni Elise ang ina ni Miguel na masayang-masayang nakikipag-usap sa kumare nito. Ngunit nang makita siyang hindi okay at puno ng pangamba sa muka, ay agad na itinigil ang pakikipag-usap. It's nice talking to you, amiga. Pero nandito na ang daughter-in-law ko. Napatingin tuloy sa kanya ang kaibigan nito na napangiti na lang. Hanggang ngayon, bilib pa rin ako sa'yo. Nagawa mong tanggalin sa buhay niyo ang totoong asawa ng anak mo. Si Esmeralda na kanina ay panay lang ang ngiti sa kwento ng kaibigan, ay bigla na lang nainis at napatayo. Mabuti pa ay umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Mahinang natawa ang ginang at ibinaling ang tingin kay Elise. I guess I have to go, Iha. Galingan mo sa pagpapanggap. Tinapik pa nito ang balikat niya bago tuluyang umalis. Nang makaalis ang bisita ng tita Esmeralda niya, ay doon lang nagawang magkwento ni Elise. I saw her, tita. Mommy! Pagtatama nito sa kanya. Nakita ko siya, si Aliana. Tinagalog lang ang sinabi kanina, ngunit ngayon ay may kasama ng pangalan. Akala ni Elise ay seseryosohin ng ginang ang sinabi niya, ngunit tumawa lang ito. Ano ka mo? Napapailing pa ito at hindi pa rin naniniwala. Maybe you're just hallucinating.
Because these past few days, you're thinking of that woman. Sa inis ni Elise, ay nasigawan na niya ang ginang. I'm not hallucinating! Are you shouting at me? May bahid na inis na tanong ni Doña Esmeralda. Believe me kasi, tita. Nakita ko siya sa school ni Leslie. I saw her, okay? She even smirked at me. Doon na nawala ang ngiti sa mukha ng ginang at pinaniniwalaan na si Elise. At anong ginagawa ng babaeng yun doon? Yan din ang tanong sa isip ko, tita. What if she's back? Para paghigantihan tayo. Stop thinking like that. At paano naman tayo mapaghihigantihan? Kung isang kahigisang tuka lang yun bago mapangasawa ang aking anak. Alam ni Elise na pilit lang na pinapaniwala ng ginang ang sarili na wala pa rin laban sa kanila si Aliana kahit ngayon ay posibleng meron na. Lalo na kung maayos na ang buhay nito. Pero there's always a possibility, tita. What if this time na magkita ulit sila ni Miguel ay maalala na siya ng anak niyo? Paano kami ng apo niyo? Paano kami ng... Shut up! Napapikit na lang si Elise nang sigawan siya ng ginang. I'm thinking, madali lang yan. Huwag natin silang hayaan na magkita. Yun lang. Pagkatapos ay nagpalakad-lakad ang ginang sa harap niya na hindi ito mapakali. Natigil lang ito sa paglalakad nang makita ito ng asawang pababa na ng hagdanan. Sino ang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Mr. Castellano sa asawa. Si Aliana po. I think she's back. Dahil hindi makasagot ang asawa ay siya na ang sumagot. What? Tanong nito na napasigaw na. Sabay baling ang atensyon sa asawa. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi lang ako nagpalaya sa babaeng yan dito. Maging ikaw. Pagpapaalala nito sa ginawa nilang mag-asawa noon. Hindi ako nagmamalinis, Esmeralda. Ang sa akin lang ay, baka ngayon ay maalala na siya ng anak natin. Napapailing na lang ang Ginoo. Sa isip ni Mr. Rondel Castellano, ay kamumuhian sila ng kaisa-isa nilang anak sa sandaling maalala na nito ang alyanang yon. Siguradong mawawalan sila ng anak. Namomroblema pa rin ang tatlo nang bigla namang makatanggap ng tawag si Mr. Castellano. Saglit lang ito nakipag-usap pagkatapos ay kinausap na ng asawa si Elise tungkol sa isang papalapit na event. There will be an awarding for the top CEOs in the country and Miguel is part of it. Napapalakpak na lang si Doña Esmeralda maging si Elise ay nakaramdam ng saya. Sa ngayon, kalimutan na muna natin ang alyana na yon at mag-prepare na muna para dito. Ani Esmeralda na kinatango na lang ng asawa nito at ni Elise. Walang kaalam-alam na sa event na yon na doon nila makikita ang kanilang pinag-uusapan. Oh, you're so gorgeous, Iha. Nakaharap sila ngayon sa salamin. Nasa likod ni Aliana ang mami niya. Mana lang po sa inyo, Anya, at humarap sa ina. Hinaplos nito ang buhok niya sabay ngiti. Nandito lang ako sa likod mo, anak. At ipinapangako ko sa'yo, wala nang makakapag-api pa sa'yo. Matapos ang saglit na pag-uusap, ay lumabas na sila sa silid at bumaba na. Maging ang kambal ay gandang-ganda sa mami ng mga ito. Napapalakpak pa nga si Matthew habang si Mateo ay nag-thumbs up kay Aliana. Talaga namang napaka-supportive ng mga anak niya. Let's go! Sabay-sabay nilang tinungo ang sasakyan sa labas. Pinauna lang talaga nila ng mami niya na pumasok ang kambal tapos ay sumunod na sila. Saan po tayo pupunta, Lola? Si Matthew habang nakambaling ang tingin sa labas ng sasakyan. Aawardan lang si Lola, ani Aliana. Medyo nahiya pa tuloy ang mami niya pero totoo naman. Nasabi na rin kasi nito sa kanya kung para saan nga ang event na yon. Wow! Ang laki! Namangha si Matthew nang makita ang isang mataas na malaking hotel sa harap nito. Diyan po tayo papasok? Tanong nito at nilingon siya. Tumango si Aliana bilang sagot sa anak. Mas lalo tuloy na excite ang bata. Bali hawak niya sa isang kamay si Matthew habang ang mami niya naman ay si Mateo. Bumuntong hininga muna siya bago tuluyang pumasok. Pagpasok pa lang nila Aliana ay nakuha na agad nila ang atensyon ng mga tao. Ang mga nag-uusap-usap ay napatigil at ang mga tingin ay napunta sa kanila. It's nice to see you here, Geneva. Isang ginang ang lumapit sa mami niya. Sa kabinaling ang tingin sa kanya. Sino itong kasama mo? My daughter. Tugon ng mami niya. At halatang proud ito na ikinagulat naman ang kausap. Di ba hindi naman kayo nagkaanak ni... It's a long story. At nilagpasan na nila ang ginang. Alam niya naman na ang kumpanyang iyon ay sa asawa ng kanyang mami. Pero dahil kinasal ang dalawa, at syempre may-ari na din ng mami niya.
Isa pa, nakatulong din naman doon ang talino at galing ng mommy para mas mapalago at maging matagumpay. Lola, ang dami naman pong tao. Sabi pa ni Matthew sa lola nito. Huwag kang mag-alala, apo. Kapag may umaway sa'yo ay nandito si lola. Napapailing na lang tuloy siya. Maya-maya ay natahimik ang paligid. Gaya na lamang kanina nang pumasok sila ng mami niya kasama ang kambal. Mula sa kinatatayuan ay kitang-kita ni Aliana ang pagpasok sa entrance ng mga Castellano. Nangunguna ang mag-asawang Esmeralda at Rondel. Sumunod ay sina Miguel na at Elise kasama ang anak nila. Todong ngiti pa si Elise. Animoy may kumukuha dito ng litrato kahit na ang totoo ay wala naman. Samantalang sa kanila ay marami. Ma'am Geneva, pwede ko po ba kayong kuhanan? Lumapit sa kanila ang isang lalaking photographer at nagtanong. Oo naman. Nang sumagot ng ganun ng mami niya, ay umayos na sila ng pwesto. Habang sila ng mami niya ay formal, ang kambal ay nagwaki pa. Ngunit hindi na inis si Eliana, bagkus natuwa pa siya. Hindi naman kailangan baguhin ng dalawa ang sarili. Ang kailangan lang ay magpakatotoo. Salamat po, ma'am. Ngumiti lang ang mami niya sa lalaki na umalis din agad. Mama, nauuhaw po ako. Saglit na nagpaalam si Aliana sa mami niya na ikukuha niya muna ng maiinom ang dalawa. Kaya tumalikod na muna siya kasama si Mateo at Matthew. Kaya hindi na nakita pa ni Aliana ang paglapit ni Doña Esmeralda sa mami niya. Geneva Villafuerte. Sarkastiko nitong sabi. Para kay Geneva ay hindi naman sila magkakilala na dalawa, kaya bakit siya kailangan lapitan ni Castellano? Isa pa, kumukulo na agad ang dugo niya dahil alam niyang ito at ang asawa nito ang sumalbahe sa kanyang mahal na anak. Alam ng lahat na napunta lang sa iyo ang kumpanya ng asawa mo matapos niyang mawala sa mundong ito. Mahina pa itong natawa. It's none of your business, Esmeralda. Anito at nilagpasan ng nakakairitang kausap. Ngunit sumunod pa talaga ito. Why? Because it's true? Ngayon ang tanong, napanatili mo kaya ang pagiging top 1 niya? Nang hahamo na sabi. Meron din akong tanong para sa'yo. Ngumiti si Geneva. Saka nito inilapit ang bibig sa may tenga ni Esmeralda. Paano kung magpakita ang taong akala mo ay hindi na babalik pa? Sa tanong niyang yon ay naiwang speechless si Esmeralda. Napatingin na lang ito sa papalayong bulto ni Geneva. Anong ibig nitong sabihin? Samantala, ang kambal ay nakainom na kaya hinanap na nilang mami nila. Madali naman nila itong nakita, ngunit nang akmang lalapit na, ay may nakabanggaan pang anak niyang si Matthew. Pinangga mo! Galit na sabi ng batang babae sabay tulak sa anak niya. Sasali na sana si Aliana sa usapan pero ipinagtanggol agad ni Mateo ang kakambal. Ikaw ang bumangga kaya bakit ikaw pa nagagalit? Tanong nito sa batang babae na umirap lang. Anong nangyayari dito? Nang biglang lumapit si Miguel at kinapitan ng anak nito kay Elise. Bakit niyo pinagtutulungan ng isang batang babae? Tanong nito sa kambal na biglang nawala ng imik. Kaya doon na siya sumali sa usapan. Ang maldita mong anak ang nauna. Mabilis na dumako ang tingin ng lalaki sa kanya. At ganun na lang ang gulat nito, sabay tanong, Ikaw yung sa flower shop, di ba? Love. Lumapit na rin si Elise at kumapit pa sa braso ni Miguel. Gusto na lang matawa ni Aliana nang makitang tinanggal ng lalaki ang kamay ni Elise na nakakapit sa braso nito. Bakit mo pinababayaan ang anak natin? Sermon pa nga sa babae. Umirap si Elise at nang madako ang tingin sa kanya ay ganun na lang ang gulat nito. Lalo na nang mapatingin sa kambal na si Mateo at Matthew na nasa harap niya. Love, balik na tayo sa pwesto natin. Agad nitong niyaya ang lalaki at parang takot na takot ng mga oras na yon, ngunit tumanggi si Miguel. Ikaw yung babae sa... Sa wakas ay naituloy na ang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit nang akmang sasabihin na ni Aliana na siya yon, ay bigla na lang lumapit si Doña Esmeralda at ang asawa nito. Gulat na gulat nang makita siya. Son, magsisimula na, anito sa anak. Kaya napilitan na ang lalaki na itigil na ang pakikipag-usap at sumunod sa ina. Hawak nito sa isang kamay ang anak kay Elise at sumunod ito sa mga magulang, ngunit nakakailang hakbang pa lang ay nilingon na siya. Hanapin na natin ang lola niyo, Anya. Saan ba kayo nanggaling? Tanong ng ina niya. Sa may CR kasi ito nanggaling at doon sila hinanap. Nakaharap ko na sila, Anya. Akala ko nagbanyo ang mga bata kaya doon kayo hinanap. Nagpalinga-linga ang tingin nito sa paligid. Simula na, mamaya na tayo mag-usap. Ladies and gentlemen, good evening! Pagbati ng host.
Nagpalakpakan ng mga tao hanggang sa nagsimula na itong magbanggit ng mga pangalan. Mula top 10 hanggang 3 ay hindi nabanggit ang mommy ni Aliana. Hanggang sa 2 na lang ang natitira, ang top 1 and top 2. Our top 2 is Miguel Castillano and our top 1 is Mrs. Geneva Wilford. Nagpalakpakan ng mga tao matapos umakyat si Miguel ay ang mommy niya naman. Hindi lang kasi galing ang pinagbabasihan, kundi ang yaman din. Ibig sabihin, ang mommy niya ang pinakamagaling na CEO at pinakamayaman na rin sa buong Pilipinas. Kaya nang madako ang tingin niya sa mga Castellano, ay kita niya ang inis at galit sa mga mata ng mga ito, lalo na kay Doña Esmeralda. I just want to dedicate my award to my one and only daughter, Aliana Suarez, and to my apos Mateo and Matthew. Dumako tuloy ang tingin ng mga tao sa kanilang mag-iina. It's a long story ahead, pero kung gusto niyong malaman ang buong kwento, ay sa interview ko na lang, which is one of these days. Thank you. At proud na bumaba ng stage ang mommy niya. Habang si Esmeralda Castellano ay halos mamatay sa inis at inggit dahil hindi pa rin nila magawang mag-top 1. Miguel, saan ka pupunta? Tanong nito sa anak na aalis sa kanilang pwesto. Bakit hindi ka muna mag-isip ng paraan kung paano mo matatalo si Wilford? Ngunit imbis na sundin ng ina, ay umalis pa rin ito at hinanap ang babaeng matagal na nagpapagulo sa isip niya. Noong Sabado ay nagpunta siya sa flower shop kung saan niya nakita ang babae. Ngunit wala na ito doon. Kaya pala bigla na lang nagbago ang estado ng buhay. Mula sa pagiging tindera sa flower shop, ay bigla na lang naging isang anak ng CEO na palaging tumatalo sa kanila. Ang gusto niya lang naman ay makapag-usap lang sila. Mama, pwede na po ba ta? Hindi na narinig pa ni Aliana ang nais sabihin ng anak nang bigla na lang may humila sa kanya. What the? Pero nagulat na lamang siya nang makilala kung sino ang humila sa kanya. Walang iba kundi si Miguel, ang asawa niya na hindi siya maalala. Tell me, sino ka ba? Bakit ka laging gumugulo sa isip ko? Pag pumipikit ako, ikaw ang nakikita ko. Ilang araw na akong di makapokus dahil sa'yo. Simula nang bumili ako sa flower shop na yon at nagkita tayong dalawa. Mahina munang natawa si Aliana. Kung sabihin ko sa'yo na ako ang asawang di mo maalala, maniniwala ka sa akin? Kung sabihin ko na pagising mo ako yung nakalimutan mo at akala mo si Elise pa rin ang babaeng mahal mo, maniniwala ka sa akin? Kung sabihin ko na ilang taon ka na nilang niloloko, maniniwala ka ba sa akin? Nang hindi nakasagot ang lalaki ay muli na lang siyang natawa. Kaya nagpasya siyang babalikan na lang ang mga anak, ngunit nahawakan siya ng lalaki. Di pa tayo tapos mag-usap. Pero mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak ng lalaki. Hinahanap na ako ng mga anak ko. Pero muli siyang hinawakan ng lalaki, ayaw siyang paalisin. We're not done talking. Pero isang malakas na sampal ang ipinagkaloob ni Aliana sa lalaki. Wala kang karapatan na sigawan ako dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko at ng mga anak mo mula nang makalimutan mo ang tungkol sa amin. Anya, at tuluyan na itong tinalikuran. Pero napagtanto din ni Aliana na kung ganun lang ang gagawin niya, ay hindi pa rin makakaalala ang asawa niya. Kaya imbis na sukuan na lang si Miguel, ay binalikan ito ni Aliana sa kanya hinalikan ng asawa. Halik na pwedeng makapagpaalala sa asawa niya kung sino ba talaga siya. Why the fuck are you kissing my boyfriend? Lumapit si Elise at mabilis na inilayo si Miguel sa kanya pero di siya natakot. Bagkos nginisian niya lang ito na para bang nang aasar. Stop making a scene. Ani Miguel kay Elise. Ako pa talagang gumagawa ng eksena? Hindi makapaniwalang sabi nito sa kaibinaling ang tingin sa kanya. Ikaw tong nakikipaghalikan sa babaeng to. Dinuro pa siya ni Elise, kaya sa inis ni Aliana ay hinawakan niya ang dulo ng daliri nito at inikot yon. Ouch! Napaaray na lang ang babae nang bitawan niya ito. Akmang sasampalin siya nito pero nasa lag niya iyon at nang makabawi ay siya na ang sumampal. You bitch! Minura siya nito pero tumawa lang si Aliana. Kung may bitch man sa ating dalawa, ikaw na yon. Sino ba ang mapanamantala na tinake advantage ang pagkakaroon ng amnesia ng iba? Anya, na ikinatahimik ni Elise. Let's go, babe! Hinawakan nito si Miguel at niyaya pero nakatingin lang ang lalaki sa kanya. Kaya siya na ang nagpa siyang lumayo pero bago tuluyang lumayo sa dalawa ay lumapit pa siyang muli kay Miguel at humalik naman sa pisngi nito. I'm your wife, Miguel. The one and only. Bulong niya pa rito. Narinig pa ni Aliana ang sigaw ni Elise na tinatawag siya. Ngunit hindi niya na iyon pinansin pa at tumalikod na.
Umuwi na po tayo, Mami. Anya nang makabalik sa ina at sa kambal. If that's what you want, anak. Hinawakan na nito sa magkabilang kamay ang mga apo at umalis na sila sa hotel na yon. Anong napag-usapan niyo? Tulog na ang kambal kaya nagagawa nilang makapag-usap. Sinabi ko sa kanya na ako ang asawa niya at hindi si Elise. Anya, mabuti kung ganun, anak. Siguradong pipilitin na nun na maalala ang lahat tungkol sa'yo. Sana nga. Nang makauwi na sila ay ginising ni Aliana ang mga anak para pumasok na sila sa loob ng mansyon. Mabuti na nga lang at hindi nagtoyo ang mga ito. Hindi rin kasi uso sa mga bata ang ganon. Nakipaghalikan ka sa babaeng yun? Paano mo yun nagawa sa akin, Miguel? Si Elise na patuloy lang sa pagsunod kay Miguel. Nakauwi na sila. Ang mag-asawang Castellano ay nakasunod lang. Habang ang batang si Leslie ay binuhat na ng isang maid at dinala na sa kwarto nito. Tell me. Hinarap ni Miguel ang mga taong pinaniniwalaan niya. Naakala niyang hindi siya magagawang lokohin dahil kay Elise. Si Elise lang ang naaalala niya nang magising siya. And then she told him na hindi na daw sila mag-boyfriend at girlfriend, kundi mag-asawa na. Kaya lahat ng sinabi ni Elise, yun ang pinaniwalaan niya. Wala siyang kaalam-alam na ang lahat ng iyon ay galing lang din sa sariling ina niya at yun ang gusto nitong itatak sa isip niya para hindi na tuluyang magbalik pa ang totoong mga alaala niya. Tell me the truth! Sigaw ni Miguel sa mga ito. I'm your wife, Miguel! Kaya nga ako lang ang naalala mo nung magising ka, di ba? At lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo. Yung babae kanina, nakalimutan mo na ba? Siya din yung babae nun na magising ka ay kiniklaim yung asawa kanya which is not true dahil ako ang asawa mo. Kunyari pa itong naiyak dahil ayaw paniwalaan ng asawa. Nagbalik na naman ang ibang alaala ni Miguel at yung iba tugma sa mga sinabi ni Elise sa kanya, ngunit ang tungkol sa babaeng humalik sa kanya ay wala pa rin talaga pati ang iba. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yon, Miguel. Gusto niya lang kayong sirain ni Elise. Dahil matagal ka na niyang gusto. Ani ni Esmeralda sa anak at niyaka pa ni Elise na umiiyak na. Gumising ka, Miguel. Bakit ka naman namin lolokohin? Hindi namin magagawa sa iyo yun. Ani Mr. Castellano sa anak. Pero si Miguel ay napailing-iling lang. Bakit ganon? Ang hirap paniwalaan ng mga ito. Kaya gusto niyang makapagpahinga na lang muna at mag-isa. Tumalikod na si Miguel at naglakad papunta sa mga hagdanan. Ngunit nang nandun na, ay bigla na lang siyang napahawak sa may barikada. Are you okay, love? Sinubukan siyang hawakan ni Elise. Ngunit tinabig niya ang kamay nito. Sinubukan niyang umakyat ngunit grumabe ang sakit sa kanyang ulo. Hanggang sa di na niya iyon kinaya at napasigaw na. Bigla tuloy nakaramdam ng takot si Doña Esmeralda. Pati na rin ang asawa nito. Kasalanan ito ng babaeng yun kung hindi lang! Bumagsak si Miguel sa sahig at bigla na lang nawala ng malay. Mabuti na lang at di masama ang pagkakabagsak niya. Ano pang ginagawa mo? Tanong ng Donya sa katulong na di alam ang gagawin at nanonood lang. Tumawag ka ng doktor! Utos nito at kaagad sinek ang anak. Puhisit kasi ang babaeng yun! Pagwawala ni Elise, di na rin mapakali. Hindi niyo ba alam, tita, na buntis si Aliana nang palayasin niyo siya? Halos magkanda-utal-utal na tanong ni Elise ng mga oras na yon. Yung mga bata kanina nakasama ni Aliana, I think anak nila ni Miguel yun. Nagkatingin na ng mag-asawang Castellano. That's why we have to do something. Hindi pwedeng makaalala si Miguel. Nagpalakad-lakad na ang ginang. What? Alam mo na buntis ang asawa ng anak mo nun? Gulat na tanong ni Mr. Castellano sa asawa. Ang sabi kasi sa kanya noon ng asawa niya ay palayasin na daw nila dahil wala naman daw anak ang dalawa. Pero meron pala. Hindi rin kasi halata noon dahil wala pang umbok sa tiyan ng babae. Nasabi niya sa akin. Pero ano naman, hindi ko pa rin siya matatanggap at ang mga bata. Galit nitong sagot sa tanong ng asawa. Napahilot na lang sa sentido si Mr. Castellano. Ano? Nagsisisi ka na ba? Inis na tanong nito sa asawang lalaki. Oh, akala ko wala kaya pumayag ako sa gusto mo. Tama na ang kasamaan natin, Esmeralda. Paggising ng anak mo, sasabihin ko na sa kanya ang buong katotohanan. Saka nito tinalikuran si Elise at ang asawang si Esmeralda. I'm Miguel. And you are? Hindi siya pinansin ng babae at nilagpasan lang nito. Nang una niya itong makilala, ay isang simple lang na empleyado sa kumpanya nila si Aliana. Marahil ay dahil sa pagiging CEO niya, kaya hindi siya nito pinansin. Hindi mo pa rin ako papansinin? Silang dalawa lang ang nasa may cafeteria. Mukhang bumibili ito ng breakfast
at dahil gusto niya na maging close silang dalawa, ay nilibre niya na lang. Sir, empleyado lang ako na hindi niyo dapat pinagtutuunan ng pansin. Isa pa, paano ang ex niyo si Ma'am Elise? Mahina siyang natawa nang sabihin nito ang pangalan ng ex niya. Matagal na silang wala ni Elise. Mula nang makita niya itong may ibang lalaki, talagang habol lang ng habol ang babae sa kanya. Because you caught my attention. Sabi nga nila, simplicity is beauty. Sa'yo ko nakita yun. Inilagay pa niya sa likod ng tenga ng babae ang takas na buhok nito. Pinamulahan tuloy ito ng muka. Di nagtagal, ay may nabuo ng relasyon sa kanilang dalawa. Bunga ng tiyaga niya sa panliligaw dito. Noong una ay inilihim na muna nila ang kanilang relasyon sa mga magulang niya, hanggang sa pinagtapat na rin niya. Nagpakasal na rin agad kahit na di gaanong sang-ayon ang mga magulang niya. Kahit na di pa rin tumitigil sa panggugulo ang ex niyang si Elise. Pero mas lalo silang sumaya ni Aliana nang malaman nilang ipinagbubuntis na nito ang magiging anak nilang dalawa. Kaya di niya na lamang pinansin si Elise at nag-focus na lang sa pagiging mag-asawa nila ni Aliana at sa pagbubuntis ng asawa hanggang sa pauwi na siya noon at handang mag-celebrate kasama ang asawang si Aliana dahil may naisarado siyang isang malaking partnership. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng problema sa kotse niya. Bigla iyon nawala ng brake kaya siya na-aksidente. At pagmulat ng kanyang mga mata ay hindi niya rin alam kung bakit si Elise lang ang naaalala niya. Kaya lahat ng sinabi nito, pinaniwalaan niya at ang asawa ay naisang tabi dahil ito ang nakalimutan niya. Inakala niya kasing si Elise lang ang may alam sa lahat ng alaala niyang nawala dahil ito lang ang kanyang naaalala. Pero bakit? Bakit kailangan na ganun ang mangyari? Love, are you okay? Water? Tumayo ito at tumawag ng isang maid para magpakuha ng tubig habang siya ay nananatiling nakahiga sa kama. Kasalanan nito ng babaeng yon kung ano-ano kasing sinasabi niya sa iyo. Gumagawa ng kasinungalingan para lang masira kayo ni Elise. Ani mami niya habang nakatayong malapit sa may pintuan. Kung may sinungaling man dito, ay kayo yun! Anya at bumangon mula sa pagkakahiga. Saan ka pupunta? Tanong nito matapos niyang tumayo. Masamang tingin ang ibinigay ni Miguel sa ina. Niloko niyo ako! Niloko niyo ako lahat! Tinabig ang katabing mesa, kaya lahat ng gamit doon ay bumagsak sa sahig at may vase pa nga na nabasag. Sinamantala niyo ang pagkawala ng alaala ko! Sigaw pa niya sa mga ito, bago nilagpasan ng ina para umalis sa mansyon na yon. Saan ka pupunta? Hinawakan ni Doña Esmeralda ang braso niya para hindi siya makaalis. Kahit saan basta malayo sa inyo! At tinanggal ang pagkakahawak ng ina. Sinubukan pang humarang ni Elise sa daraanan ni Miguel, ngunit itinulak lamang nito ang babae. Miguel! Hinabol si Miguel ni Elise hanggang sa may hagdanan, ngunit di nito pinansin ng babae at nagtuloy lamang. Anong gagawin natin ngayon, tita? Naalala niya na kaya ang lahat? Ani Elise sa sobrang namomroblema ng mga oras na yon. Maging si Doña Esmeralda ay napapatulala na lang. Ipagdasal mong hindi na siya tanggapin ni Aliana. At di ba may anak kayo? Iisipin ng babaeng yun na may problema pa rin. Napangiti pa ito na animoy ganun talaga ang mangyayari. Pero tita, alam nating hindi... Tumahimik ka! Saka nito nilapitan si Elise at sinakal. Walang dapat makaalam, naiintindihan mo ba? Napatangu-tangu na lang ang babae at nang bitawan na siya ng ginang at doon na ito napaubo. Mabuti na nga lang ay alam ni Miguel kung saan nakatira si Geneva Wilford. Masaya siyang malaman na kasama ng asawa niya ang ina nito, na noon ay ikinwento lang sa kanya pero may ipinapangambahan siya. Paano kung siya naman ang hindi nito matanggap para sa anak? Sino po kayo? Tanong ng guard sa kanya. Pwede ko bang makausap si Aliana? Si Ma'am Aliana? Kilala niyo po ba kayo? Ako ang asawa niya. May diin niyang sabi pero di naniniwala ang guard. Pakiusap, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang makasama at ang mga anak namin. Halos nagmamakaawa na siya sa guard para lang papasukin siya nito, ngunit di pa rin ito pumayag. Akmang aakyatin niya na sana ang gate nang may sumigaw. Kuya, ano nangyayari? Lumabas si Aliana at lumapit sa kinaroroonan niya. Nagulat na lamang ito nang makita siya. Kilala niyo po ba ang lalaking yan, ma'am? Sabi po kasi ng mami niyo huwag magpapapasok ng kung sino. Nang dumako ang tingin ni Aliana sa kanya ay gustong-gusto ni Miguel na yakapin ang asawa at sabihing nakakaalala na siya. Papasukin mo siya, kuya. Anito, kaya kaagad naman na sumunod ang guard at pinapasok na siya.
Ano ginagawa mo dito? Malamig nitong tanong, ngunit hindi niya sinagot ang tanong na yon. Bagkus ay hinagkan niya ang labi ng asawa. Mahal. Nasabi niya na lang matapos hagkan ng labi ni Alyana, kaya nagkatitigan na lang silang dalawa. Naalala mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa asawa. Nang tumango si Miguel ay doon na nagsituluan ang mga luha niya. Agad naman yung tinuyo ng asawa. Don't cry. Maraming beses na kitang napaiyak dahil sa pagkawala ng alaala ko. At ayoko nang dagdagan pa yun. Pag-aalala nito sa kanya. Paano? Pwede bang pumasok na muna tayo sa loob? Malamig dito sa labas eh. Tumango si Alyana at pumasok na silang dalawa sa mansyon. Sumakto pa nakabababa lang ng mommy niya. Good evening po. Magalang na bati ni Miguel sa mommy niya. Kitang-kita niya tuloy ang labis na pagtataka sa mukha ng ina. Nakaalala na siya, mommy. Naalala niya na ako. Anya sa ina sa masayang boses. Kaya si Miguel ay napangiti na lang dahil nakikita nitong masayang asawa. Pero paanong babaeng yon at anak niya? Tinanong ng ginang na siyang nakapagpawala ng saya niya. I don't want to spoil your happiness. Pero may anak sila ng babaeng yon. Paano ang bata at mga magulang niya? Nagkatinginan silang dalawa ni Miguel. Saka nito matapang na sinagot ang mami niya. Aayusin ko po ang lahat. Sa ngayon po ay gusto ko lang makasama ang mag-iina ko. Tumango lang si Geneva at iniwan na ang dalawa para kumuha ng tubig. Ang mga anak natin. Sila yung dalawang bata kanina, di ba? Yung inaway ni Leslie? Halata ang excitement sa boses nito, kaya mahina na lang na natawa si Alyana. Tulog na sila. Napagod siguro at may pasok din bukas. Paliwanag niya sa asawa. Pwede ba akong matulog dito? You can sleep here. Napangiti na lang si Miguel at niyakap siya. Huwag lang susugod ang ina mo rito, iho. Dahil kaming dalawang magtutuos. Ang mami ni Alyana nakakabalik lang. Huwag po kayong mag-alala. Ipagtatanggol ko po ang asawa ko at mga bata. Tumango lang ang ginang at iniwan ang mag-asawa sa unang palapag ng mansyon. I'm so sorry, mahal, kung nag-suffer ka ng matagal dahil sa akin. Ngayon alam na ni Miguel na si Alyana ang nagmamay-ari ng boses na yon at ang tumatawag sa kanya ng mahal. Ang mahalaga ngayon ay nakakaalala ka na. Muling nagyakapan ng dalawa bago tinungo ang silid ni Alyana. Samantala, sa mansyon ng mga Castellano, ay nakalabas na si Rondel sa kwarto kung saan siya kinulong ng asawa upang di niya masabi ang totoo sa anak. Rondel! Nauutal na sabi ni Esmeralda, ngunit mabilis niya lang itong nilapitan at dahil sa labis na galit ay nagawa niyang sakalin. Pero mabilis ding binitawan at tinulak na lang. Hindi ko lubos akalain na aabot ka sa ganito. Pati asawa mo, nagawa mong ikulong! Elise, help me! Paghingi ng tulong nito, pero si Elise ay takot kaya lumayo lang at ayaw makisali sa away mag-asawa. Nasaan ang anak natin? May gigil niyang tanong kay Esmeralda. Nakaalala na ang anak natin. Siguro pinuntahan niya ang Alyana na yon. Masama ang loob na sabi ng ginang. As he should. Mabuti pa tigilan mo na yung pangingialam sa buhay ng anak mo. Doon na tayo sa Amerika at hayaan mong maging masaya ang anak mo kasama si Alyana at ang mga anak nila. Ngunit ayaw talaga paawat ng asawa at sunod-sunod na pag-iling pa ang naging tugon nito. Baka nakakalimutan mo. May anak din ng anak mo kay Elise. Ani Esmeralda at ngumiti pa. Saglit pa siyang napaisip na ikinatawa ni Esmeralda. May problema pa rin. May kahati ang kambal sa atensyon ng kanilang ama. Doon na napamura si Rondel. Pero hindi kasal si Elise at ang anak natin. Dahil hindi pwedeng magpakasal ang isang taong kasal pa sa iba. Lahat ng dokumentong yon na nagsasaad na mag-asawa silang dalawa ni Elise ay peke lang. Kaya si Alyana pa rin ang may karapatan sa anak natin. Anya sa asawa na bigla na lang natahimik dahil iyon ang totoo. Basta ako, hindi ko pa rin matatanggap ang babaeng yun para sa anak natin. Umalis si Esmeralda at iniwan siya. Tumago ito sa kanilang kwarto sa itaas kaya napamura na lang si Rondel. Kinabukasan ay si Elise ang naghatid sa anak na si Leslie. Panay nga ang tanong nito kung nasaan si Miguel pero ang sabi niya na lang ay may inaasikaso. Kahit na ang totoo, ay alam niyang kasama na nito si Alyana at ang tunay na mga anak nito. Elise! Pauwi na si Elise dahil naihatid na ang anak. Nang may bigla na lang tumawag sa kanya at nang lingunin niya, ay nagulat na lang siya nang makilala kung sino yon, si Tina. Elise, kamusta na ang bata? Ang nakakaalam tungkol sa pagkuha nila ng isang sanggol noon na walang kumukuha sa ospital. Hindi naman kasi talaga siya nagbuntis.
Oo, may nangyari sa kanila noon ni Miguel. Dahil akala nito, siya nga ang asawa pero wala siyang kakayahang mabuntis. Kaya sa ilang buwan noon ay nagpanggap lamang siyang buntis at may inilalagay sa tiyan. Tapos noong manganganak na siya kunwari ay hindi kasama si Miguel sa delivery room kaya hindi nito nakita na hindi talaga malaki ang tiyan niya. At ang batang ipinakita nila dito na kunwari bunga ng panganganak niya ay galing lang sa ospital. Maging ang mommy ni Miguel ay alam ang tungkol doon. She's fine. Wala naman sigurong nakakaalam na tungkol doon, right? Anya, na medyo kinakabahan. Ano ka ba? Siyempre wala. Wala rin naman kasing naghahanap sa bata. Saka at least sa inyo ng asawa mo gumanda ang buhay ng bata even though hindi nyo naman talaga siya tunay na anak, diba? Mahina pa itong natawa. What? Napalingon silang dalawa ni Tina sa pinanggalingan ng boses. Gulat at bumalate sa mukha niya nang makita si Miguel kasama si Aliana. I need to go, Elise. Hinatid ko lang ang pamangkin ko Agad na nagpaalam ang babaeng kausap ni Elise habang si Aliana ay mahina na lang na natawa. Pati pala yun ay magagawa mo sa sobrang kadesperadahan? Naiiling niya pang sabi. Inaasar ito. Miguel, it's not what you think. Pilit pa itong nagpapaliwanag. Narinig ko na ang usapan. Kaya hindi mo na ako mululoko pa at nagbalik na ang alaala ko. Nagawa mo nga akong lokohin nun Kaya hindi katakataka na magagawa mo ang ganun para lang makapanloko lang ulit. Miguel, please. Believe me, nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil napaiwas ito ng tingin, tila ba saglit na nakalimutan ng nais na sabihin dahil hindi mo matanggap na may iba ng mahalang taong sinayang mo lang. Si Aliana na ang nagsabi ng hindi nito mabigkas. Shut up! Kung di ka lang niya nakilala, ay posibleng matanggap niya pa ako. Pero dahil sa'yo, hindi na nangyari yun. Galit at lumuluha nitong sabi. Naririnig mo ba ang sarili mo, Elise? Hindi tanga si Miguel para tanggapin ka pang muli pagkatapos ng ginawa mo. Makakatanggap sana siya ng sampal mula sa babae dahil sa kanyang sinabi. Ngunit nahawakan niya ang kamay nito. Para man lang makaganti sa lahat ng naranasang hirap dahil sa mga ito, ay sinampal niya si Elise. Napaaray ang babae at gagantihan sana siya pero si Miguel na ang humawak sa kamay ng babae saka iyon pabalyang binitawan. Wala kang karapatan na saktan ng asawa ko. Anito kay Elise at halatang nasaktan ng babae dahil nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Let's go, wife. Ani Miguel at hinawakan siya sa kamay. Nang tumalikod na sila, ay nilingon pa niya si Elise at isa lang ang nakita niya sa mga mata nito. At yun ay ang lungkot at sakit habang pinagmamasdan silang dalawa ni Miguel. Buong akala ni Aliana ay uuwi na sila ni Miguel. Ngunit nagulat na lamang siya nang mapagtanto niyang papunta ang sasakyan sa mansyon ng mga magulang nito. Anong gagawin natin dun? Tanong niya na agad. Kailangan nilang humingi ng tawad sa'yo. Hindi na umimik pa si Aliana, baka kasi magkaroon pa silang dalawa ni Miguel ng pagtatalo. Naunang bumaba ng sasakyan ng asawa niya para pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Baging sa pagbaba niya ay nakaalalay rin ito. Pinagsiko pa nito ang kamay nilang dalawa bago tuluyang pumasok ng mansyon. Kung ayaw mo humingi ng tawad kay Aliana ay magtungo na tayo sa Amerika. Rinig agad ang boses ng daddy ni Miguel. Hindi! Hindi ako gaga! Nadako ang tingin ng ina ni Miguel sa kanila. At anong ginagawa mo ditong babae ka? Galit na tanong nito at bumaba. Nasa second floor kasi kanina ang mag-asawa. Hindi magiging maayos ang lahat, ma. Hanggat hindi kayo humihingi ng tawad sa asawa ko. Anito sa ina na umirap lamang. Bakit? Maayos na ba? Nakasundo mo na ba ang mga anak mo sa babaeng yan? Nagkausap na ang mag-aama, Doña Esmeralda. At naiintindihan din nila si Miguel. Sa katunayan ay kahahatid lang namin sa mga bata sa eskwelahan. Bigla niya tuloy na alala kung ano ang naganap kaninang umaga. Nang magising ang kambal, siya agad ang hinanap. Pero laking gulat ng dalawa nang makita kung sino ang kasama niya. Papa? Nagulat pa siya noon dahil kilala na agad ni Mateo si Miguel kahit wala pa siyang sinasabi. Paano mo nalaman, anak? Lumapit ang bata at nagpaliwanag sa harap nilang dalawa ni Miguel. May nakita po akong picture na magkasama kayong dalawa. Pagkukwento ng bata habang silang dalawa ni Miguel ay matsagalang na nakikinig. Pero si Matthew ay katakataka na tahimik lang. Papa natin siya, kuya? Tanong ni Matthew sa kakambal. Nang tumango si Mateo ay nauna pang yumakap sa ama ang bunso kaysa sa kuya nito. Ngunit imbis na mainis ay napangiti na lang si Mateo. Talaga, Papa? May papa na kami! Bakas ang saya sa boses nito. Nagsasaya tuloy ang puso ni Aliana ng mga oras na yon. Akala ko po kasi, Mama, wala po kaming papa ni Bunso. Dahil hindi niyo na po nababanggit ang tungkol sa kanya. Meron po pala.
Ano naman ngayon? Wala kang maririnig na paghingi ng tawad sa akin. Napabalik siya sa kasalukuyang nangyayari dahil kay Doña Esmeralda. Kung ganun, Sabay-sabay silang napatingin sa asawa nito. mabuti pang maghiwalay na tayong dalawa at kayong dalawa na lang ni Elise ang magsama. Total nagkakasundo kayo ng babaeng yun at nagkakaintindihan. What? Are you saying nakikipaghiwalay ka na sa akin? Hindi lubos na makapaniwala ang ginang ng mga oras na yon. Hanggang sa dumating na si Elise. Elise, iha, wag kang papayag na maging masaya sila. Suhol pa nito kay Elise. Pero saglit na hindi umimik si Elise at nang mag-angat ito ng tingin ay doon napangiti si Esmeralda. Buong akala ay may kakampi pa rin sa kanya. Ayoko na tita. Tama na po. Tama na po siguro ang ilang taon na naging sunod-sunuran ako sa inyo. Hayaan na po natin silang maging masaya dahil yun ang deserve ng anak niyo at ni Eliana. Anito at malungkot na tumingin sa kanilang dalawa ni Miguel. Biglang nakaramdam ng awa si Eliana kay Elise, ngunit saglit lang yon. I'm leaving this mansion. Ako na lang ang magpapaliwanag kay Leslie ng lahat. I'm going to live abroad with Leslie and my parents. Si Esmeralda ay bigla na lang nawala ng imik at imbis na humingi ng tawad ay tinalikuran lamang sila. Kaya ang asawa lang nito ang nagawang humingi ng tawad sa kanya. Nakita naman ni Eliana na nagsisisi talaga ang Ginoo kaya pinatawad niya na rin ito. Alam niyang darating din ang araw na pagsisisihan ni Doña Esmeralda ang lahat ng nagawa nito. Sa flower shop na to, tayo muling nagkita. Mahinang natawa ang lalaki sa sinabi niya. O ba't ka tumatawa? Hindi ba bumili ka ng bulaklak noon para kay Elise? Pagpapaalala niya pa sa asawa. Natawa na lang ulit si Miguel nang medyo nainis ito dahil pinaalala niya pa. Kanina nga ay nagselos din ng lalaki nang makita ang Kuya Vince niya. Pero nang ipaliwanag niya kung sino ito, ay naintindihan naman. Pinsan lang kasi pinagsesalosan pa. Dito ang gagaling ang bulaklak na gagamitin mo para sa kasal nating dalawa. Ani Miguel na ikinagulat niya. Anong sabi mo? Narinig niya naman ang sinabi nito pero baka nagkamali ng dinig, di ba? I want to marry you for the second time, wife. Doon na naluha si Eliana. These past few days ay wala naman kasi silang napapag-usapan na ganon. Talagang ang pagiging pamilya lang nila ang kanilang inayos. Sigurado ka ba? I am. And this time, kasama mo ng mommy mo na maghahatid sa'yo. Kaya nakita na lang ni Eliana ang sarili na naglalakad papalapit sa asawa niya kasama ang mommy niya. Kung noong unang kasal nila ay wala, ngayon meron na. Alagaan mo ng mabuti ang anak ko, iho. Wag mo na siyang kakalimutan pa. Mahina na lang na natawa si Miguel sa sinabi ng mommy niya. Sa bagay, maging siya ay natawa rin. Pero laking gulat niya nang mahagip ng kanyang mga mata ang mag-asawang Castellano. Akala niya kasi ay parehong di na makakapunta ang dalawa. Si Esmeralda ay dahil ayaw nito at si Rondel naman ay babiyahe na patungong ibang bansa. Pero nandoon ang mga ito. Masaya at todo suporta. Hindi gaya noong unang kasal nila. Halatang masama ang loob dahil ayaw sa kanya bilang bride ng kanilang anak. Nang magtama ang mga mata nila, ay ngumiti na lamang sa kanya ang mag-asawa. Matapos ang seremonyas ng kasal ay lumapit sa kanila ang ibang mga bisita kasama nandun ang mga magulang ni Miguel. Iha, si Esmeralda na halatang di pa malaman kung paano siya nito kakausapin. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Kung hindi mo ako agad mapatawad, ay ayos lang sa akin. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng yon. Masyado akong nilamon ng lumang paniniwala na ang isang mayaman ay para sa isang mayaman lang din at di maaring umibig sa isang mahirap. Napangiti na nga lang si Eliana sa sinabi ng ginang. Ang mahalaga po ay napagtanto niyo ang lahat ng kamalian niyo at nagsisisi na kayo. Hindi na tuloy napigilan ng ginang ang sarili niya na yakapin siya. My daughter-in-law. Sabi pa nito at tila ba naging musika iyon sa kanyang pandinig. At dahil tapos na sa simbahan, ay sa reception ng diretsyo nila. Nakita niya na lang doon na nag-uusap na ang mommy niya at ang mommy Esmeralda niya. Magkasundo na ang dalawa habang ang twins ay panay lang ang kain. Paano ba yan? Ayos ng lahat. Bulong ni Miguel sa kanya at sa tono pala ng boses nito ay halatang may pinaparating na. Agad niya tuloy na hinarap ang asawa. So, Mr. Castellano, anong pinaparating mo? Baka pwede na natin sundan ang kambal, Mrs. Castellano. Alam mo na. Kaya kinurot niya sa bewang ang lalaki. Mamaya ka talaga sa akin. Banta naman ito sa kanya. At sinong tinakot ng lalaki?
Siya, as if naman. Ngayon, masasabi niya na kayang-kaya nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Basta wag lamang tayong susuko. At ang lahat ng problema ay may solusyon. Hindi man maganda ang simula, ay may happy ending pa rin sa bawat isa. Kasi ngayon, naaalala na siya ng asawang si Miguel Castellano. At kung noong una ay twins lang, ngayon naman ay triplets na. Yes, magkakaanak na ulit silang dalawa ni Miguel, but this time ay triplets na. Everything is fine again at masaya na sila. Wala na rin kahit ano o sino man na makakasira sa kasiyahan na yon because they are stronger than ever.